Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Teo. Taong 1981, Umiray, Quezon. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa bundok ang pamilya ni Teo. Pagsasaka ang pangunahin nilang hanap buhay at kahit malapit sa baryo, hindi sila roon madalas kung pumunta. Napapadpad lang sila sa lugar kapag may bibilhin o ibibenta. Sa edad niyang 17 anyos, sanay na siya sa mga trabaho sa bukid. Ayon sa kanya, hindi tao ang palagi niyang kasama noon, kundi yung kalabaw na katuwang niya sa lahat ng gawain. Pinangalanan niya itong Itom, kahit taliwas sa puting balahibo nito at animoy malarosas na balat. Dagdag pa ni Teo na pangkaraniwan lang naman ito sa paningin niya, lalo pat ordinaryo na para sa mga kalabaw ang may maligaw na ganoong lahi at kulay. Ito rin ang naging rason niya kung bakit sa dinami-rami ng alaga nila, yon ang napagpasyahan niyang hingin sa tatay niya. Kahit wala rin siyang ginagawang mabigat na trabaho, palagi niya itong kasama sa bukid. Tumambay man, manghagilap ng mga bungang kahoy, hindi umaalis sa kanyang tabi itong si Itom. Bale, nababanat lang talaga ng husto ang mga buto nito kapag panahon ng anihan at taniman sa palayan. Obligado rin siyang lagyan nito ng araro at papasanin ng sako-sakong palay na naglalaman ng ani. Pero pagkatapos naman ng ilang araw na gano'n ang sitwasyon, balik na naman sila sa dati. Gano'n at gano'n lang ang naging ikot ng kanilang buhay hanggang sa malaya na lamang ni Teo na tumatanda na pala ang kanyang alaga. Kalaunan, nang makapanganak na rin itong si Itom, nagpasya siyang wag na itong patrabahuhin sa palay. Tutol man dito ang kanyang ama, wala na rin itong nagawa dahil sa pamimilit niya. Magmula noon, sa bahay na lang nila nanatili itong si Itom. Para hindi naman yun maburyong, hapon-hapon niya itong iginagala sa mga kalapit na burol. Kampante naman siya roong pumunta, lalo pat kinalakihan na rin niya ang ganoong gawain. Bagaman may mga naririnig siyang kababalaghan sa lugar, mas pinipili niyang kalimutan ito at wag na lang pansinin. 6 na araw bago sumapit ang Biyernes Santo, naging madalas ang pagpunta ni Teo at ni Itom sa burol na 1 kilometro lang ang layo mula sa bahay nila. Araw-araw inaabot sila roon ng 6:00 pasado na dahil sa pangunguha niya ng bunga ng bayabas at mga pinyang naligaw sa lugar. Kampante rin siya roong umuwi ng 10 oras sa kadahilan ng kapag pumupunta sila roon, hindi niya kinakalimutang magdala ng sulok. Subalit dumating ang isang hapon na may nangyaring hindi inaasahan. Ayon kay Teo, magbabandang 7:00 na ng gabi nung magpasya siyang umuwi. Habang binabagtas nila ni Itom ang gilid ng palayan, bigla na lamang siyang napahinto nang may marinig siyang parang angil ng baboy. Mahina ang huni na narinig niya, kaya alam niyang hindi yun gaano kalayuan. Ang kaso lang, kahit anong sipat niya sa paligid, wala siyang nakikita. Hindi pa man noon gaanong mayayabong ang mga itinanim nilang palay, kaya nasisiguro niyang wala ito sa lugar na yon. Imbis na doon niya ituon ang kanyang atensyon, mas pinagmasdan niya ang mga kakahuyan na nasa malapit. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, napapansin niyang parang nagmumula ang huni nito sa iba't ibang direksyon. Unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng takot, kaya bago pa man niya masilayan ang nilalang na gumagawa ng kakaibang tunog, nagdesisyon na siyang patakbuhin si Itom. Sa kakamadali niya, nalaglag na yung sulo na hawak niya. Pagkalayo naman nila sa napag-iwanan niya nito, mabilis na binalot ng kadiliman ang buong paligid. Nagsimula na rin noong umihip ang malamig na simoy ng hangin at kahit abot tanaw na niya ang kanilang tahanan, hindi niya maiwasang kabahan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang biglang umatungal itong si Itom. Dala ng pagtataka, dali-dali niyang tiningnan ang likod nito at dito na nga niya nakita ang isang nilalang
na kasing laki ng inahing baboy. Nakasampa na ito sa may bandang likod ng alaga niya. Tapos yung bunganga nito nakabuka na. Lapat na rin ang pangil nito sa balat ni Itom, kaya habang umuusad ang kalabaw niya, ramdam niya ang mabilis nitong panghihina at paghihirap. Ilang metro ang layo sa kanilang bahay. Dito na nga nagsimulang mapaluhod ang kalabaw. Subalit sa kabila nun, nagpatuloy pa rin ito sa pagtayo para lamang umusad. Maya-maya pa, nang hindi na ito makayanan ng alaga niya, tuluyan na rin itong nabuwal hanggang sa panay na lang ang pag-ungol nito. Nung mapansin naman yun ni Teo, di na siya nagsayang pa ng oras na tumakbo. Sa mga oras na yun, maraming katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Gusto man niyang balikan ang kanyang kaibigan, alam niya sa kanyang sariling masyado na itong imposible. At kung gagawin naman niya ito, hindi malabong maging siya ay mapahamak. Dahil sa ganoong panganib na dulot ng nilalang na humabol sa kanila, napilitan na siyang humingi ng tulong sa kanyang ama at mga kapitbahay. Sigaw ng sigaw noon si Teo habang tumatakbo, hanggang sa napasigaw na siya sa sakit dahil sa biglaang pagsunggab sa kanya ng nilalang. Bumaon ang mga kuko nito sa kanyang binti at habang tumatagal, ramdam niyang dinaraanan na nito ang kanyang buto. Pakiramdam niya noong mga sandaling yon, para siyang hinihiwa ng kutsilyo. Ang nakakapagtaka lang, hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit hanggang sa bawiin na ng nilalang ang mga kuko nito. Paglabas ng mga kukong yon sa kanyang lalamunan, dito na siya nagsimulang makaramdam ng matinding hapdi at pamamanhid. Hirap na hirap man sa paglakad, nagpumilit pa rin siyang umusad kasabay ng paulit-ulit niyang pagsigaw sa kanyang mga magulang. Mabuti na lang, bago pa man siya mawala ng ulirat, narinig na nito ang kanyang mga daing. Gulong-gulo man ang kanyang ama, pilit siya nitong hinanap, hanggang sa matuntunan nito ang kinaroroonan niya. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari pinuno, hindi na nakita ni Teo kung saan pumunta ang nilalang na humabol sa kanila. Pagdating naman niya sa kanilang tahanan, inakala niyang doon na magtatapos ang kanyang kalbaryo, pero lingid sa kanyang kaalaman, yun palang pala ang simula. Nung umpisahan kasi ng tatay niya ang paggamot sa malalalim niyang sugat, naranasan niya ang sakit na hindi niya kayang maipaliwanag. Isipin ninyo tubig lang ang pinanglilinis nito, pero sobrang hapdi na nun para sa kanya. Nakapilipit na siya sa hinihigaan niya, kaya yung mga kapatid niya at yung mga kapitbahay na pumunta sa kanila, walang nagawa kundi gapusin siya. Noong hindi na makagalaw si Teo, halos dumugo naman ang kanyang lalamunan sa kakasigaw. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na siya hinimatay nang biglang lapatan ng langis panggamot ng tatay niya ang malalalim niyang sugat. Para siyang pinapaso noon na nagbabagang bakal sa loob mismo ng kanyang kalamnan, kaya nang hindi na ito makayanan ng kanyang sistema, dito na sapilitang kumalas ang kanyang ulirat. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakagapos pa rin habang punong-puno ng benda. Hindi na rin niya maramdaman ang mga binti niya, kaya inakala niyang pinutol na ito ng tatay niya. Maya-maya pa, nang masipat niya ang kanyang ama, dito na nagsimulang bumuhos ang kanyang emosyon. Tay, si Itom, nailigtas niyo rin ba? Mas malaki ang sugat nun sa akin, Tay. Kaya dapat tinulungan niyo rin siya. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dahan-dahan naman itong umupo sa kanyang tabi habang sumasagot ng, "Hindi namin nailigtas ang alaga mo, Teo. Kagabi nung nakita kita, dinadarag na ng nilalang na yon si Itom papalayo. Hindi ko na siya sinundan dahil mas mahalaga ang buhay mo kumpara sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hahanapan na lang kita ng bago mong aalagaan." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang napahagulgol sa pag-iyak. Habang nakapikit, paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang mga masasayang alaala nila ni Itom.
Hindi rin niya mapigilang sisihin ang kanyang sarili, gawa ng aminado siya ang dahilan kung bakit ito nangyari. Matapos naman nilang mag-usap ng tatay niya, inabisuhan siya nitong magpahinga lang. Inabot ng 1 buwan ng pagkakaratay noon ni Teo sa higaan, at nung dumating na sa puntong humihilom na ang kanyang mga sugat, unti-unti na rin niyang nakalimutan ang tungkol kay Itom. Base sa salaysay ng kanyang ama, hindi umano nila nakita ang labi nito. Hinanap na rin nila ito kung saan-saan, ngunit kahit paanong kalabaw wala silang nadatnan. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, walang bakas ng dugo sa buong paligid. Pakiramdam nga noon ng tatay niya, naglahong parang bula ang alaga niya. Masakit man ang nangyari noon, natutunan na rin niya itong tanggapin sa paglipas ng panahon. Ang problema, kapag naalala niya ito, hindi niya maiwasang mapaiyak. Kahit papaano kasi, naging malapit sa kanya si Itom at ilang taon din niya itong nakasama. Itinuring niya rin itong higit pa sa isang alaga, kaya ang pagkamatay nito, isang malaking kawalan para sa kanya. Upang makalimutan naman ang mapait na pinagdaanan ni Itom, naghintay siya ng pagkakataong muling manganak ang alaga nila. 6 na buwan pa ang lumipas, di naman siya binigo nung kalabaw ng tatay niya. Pagkapanganak nito, di naman nagdalawang isip ang tatay niya na paalagaan ito sa kanya. Magmula noon, palagi na siyang nakabantay sa kalabaw hanggang sa unti-unti na itong lumaki. Ang kaso lang, ilang araw magmula noong akuin niya ito, may napansin siyang malaking hayop na gumagala sa ibayong parte ng palayan. Hapon na ito kung magpakita, at dahil malayo ito sa kanila, hindi niya ito gaanong masipat ng maigi. Kung hindi niyo kasi naitatanong pinuno, yung bahay nila sa may paanan ng bundok, sa harapan lang noon ang palayan. Wala rin doong mga punong namumuhay sa mga daanan, kaya abot tanaw ng kanilang paningin ang kabilang ibayo nito. Ayon nga kay Teo na, kapag may bisita sila, di pa man ito nakakarating sa daanan ng palayan, nagagawa na nila itong masilayan. Dahil sa ganoong posisyon ng bahay nila, nasanay na silang magmasid sa dulong parte ng lupain kapag wala silang ginagawa. Isa yon sa nagsisilbing pampalipas oras ng pamilya habang nagmemeryenda. Sa loob ng 1 linggong pagtatambay ni Teo sa bakuran kasama ang inaalagaan niyang kalabaw, madalas maagaw ng nilalang na yon ang kanyang atensyon. Makailang beses na rin niya itong sinipat ng maigi, pero dahil sa mga punong humaharang dito, naging imposible yon. Basta ayon kay Teo, malaki ang nilalang, tapos may 2 itong sungay na may hahalin tulad mo sa kalabaw. Yun nga lang, masyado itong mahaba kaya hindi siya sigurado kung kalabaw nga ba ito o kung anong klase ng nilalang. Dala naman ang kanyang kuryosidad, mas lalong tumindi ang kanyang pagmamalabis na malaman kung anong uri ng nilalang ang kanyang nasisilayan. Di pa siya noon nakontento. Sinubukan niyang lapitan ng dinaraanan nito hanggang sa dito na nga niya ito nasilayan ng malapitan. Akala ni Teo Pinuno, nakatsamba siya sa galang hayop na kanyang nakita, pero pagpatak ng hapon noong isinasagawa na niya ang plano, muli niyang narinig ang angil ng baboy na pawang pamilyar na sa kanya. Sa puntong yun, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding takot para sa kaligtasan ng buhay niya. Nataon ding ilang metro ang layo mula sa kinaroroonan nito, kaya kitang-kita na niya nang malapitan ang wangis ng hayop na 1 linggo na niyang nasisilayan. Paglalarawan niya rito, kakulay ito ni Itom pero marami itong galos sa katawan. 3 rin ang sungay nito, 2 sa may bandang tenga, tapos 1 sa noo. Hindi rin ordinaryong ngipin ang nasa bunganga ng kalabaw na yan, gawa ng binubuo ito ng halos mga pangil. Kung nakakita na kayo ng ngipin ng pating, gano'n na gano'n ang ngipin ng nilalang na yon. Dagdag pa niya na, kakaiba rin ang mukha nito na para bang binubuo ito ng hindi lang isang hayop. Maya't maya rin ang paglabas ng mahaba nitong dila, na animo yon ang ginagamit niya para matukoy ang eksaktong daan na kanyang tinatahak.
Mabuti na lang talaga, kahit takot na takot noon si Teo, napigilan niyang gumawa ng kahit na anong ingay sa kinaroroonan niya. Habang naglalakad ito, tulala niya lang itong pinagmasdan, pilit na pinipigilan ng panginginig ng kanyang katawan. Hindi naglaon, nang makalayo na ang nilalang, dito pa lamang siya napabuntong hininga ng malalim. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo tumahimik na ang paligid, imbis na umuwi, nagdesisyon siyang sundan ng nilalang. Wala man siyang ideya sa kanyang ginagawa, pilit niya itong sinunod, hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kubo, malapit sa kalsadang nagdudugtong patungong sentro ng baryo. May maliit na sapa rin noon sa lugar, tapos sa loob ng bakuran nito, may nakita siyang kalabaw at isang matandang lalaki na nililinisan ng katawan nito. Habang abala ito sa kanyang ginagawa, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang tinawag ito ng lalaki sa pangalan na sobrang pamilyar sa kanya. Sa isang iglap, bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan nang hindi niya namamalayan. Manong, yan ba si Itom? Pakiusap, ibalik niyo siya sa akin. Wala ho kayong ideya kung gaano ko yang kamahal. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman itong napasilay sa kanya. Pagharap nilang dalawa, dito niya na nasilayan ng malapitan ang kalabaw na matagal na niyang hindi nakikita. Ayon kay Teo na, sa unang tingin, nasabi talaga niyang sa kanya ang kalabaw na yon. Lahat kasi ng katangian nito, halos kahawig na kahawig nung kalabaw na nawala sa kanya. Maya-maya pa, nang akmang lalapitan na niya ito, bigla naman siyang pinigilan ng lalaki habang nagwiwika sa kanya ng, "Siguro hindi natin masabi. Nakita ko lang din yan malapit dito eh. Marami naman akong alagang kalabaw. Kaya yung isang yan, pinapakawalan ko lang. Umaga yan naalis, tapos babalik naman dito hapon na. Gusto mo siyang mapasayo? Bilhin mo. Sa tamang presyo, pwede tayong magkasundo." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi niya maiwasang mapayuko. Aminado kasi noon si Teo, wala pa siyang naipong sapat na pera na makakabili ng ganoong kalaking kalabaw. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nagmakaawa siya ng nagmakaawa hanggang sa dito na niya narinig ang sagot ng lalaki na naging daan para tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ayon dito, ibibigay niya ang kalabaw kung may ipapalit yun sa kanyang panibagong alipin. Mas maganda ang palit niya, mas mataas ang tsansang papayag ito sa nais niya. Dagdag pa nito na, iisang bagay lang ang gustong ipalit nito kay Itom at yun ay ang pagkakaroon nito ng aliping tao. Kung may bibigay ito ni Teo sa kanya, makukuha niya ang ninanais niya. Dagdag pa nito na, yun lamang ang paraan para mabawi niya si Itom mula sa poder nito. Nang marinig naman yun ni Teo, bakas naman sa kanyang mukha ang matinding pagtataka. Yung tipong hindi niya talaga maunawaan kung bakit gusto nitong magkaroon ng aliping ganun. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipag-usap, habang tumatagal ang kanyang pagsilay kay Itom, unti-unti naman siya nitong nakukumbinsi. Kalaunan, dito niya na ito tinanong, ukol sa edad at kasarian ng taong gusto nitong maging alipin. Dagdag pa niya na, papayag ba to kung bata ang kanyang maidadala? Nang marinig naman ito ng lalaki, bigla naman yung ngumisi habang sumasagot ng, "Kahit ano, basta tao. Kesyo pilay, kulang sa pag-iisip. Basta ang importante, katulad mo. Sige na, umuwi ka na at bumalik ka na lang dito kapag dala mo na ang hinihingi ko. Tingnan mo siya ulit. Siya ba yung nawawala mong alaga?" Matapos naman itong makapagsalita, wala namang nagawa si Teo kundi ang sumunod. Kinagabihan noong araw na yon,
Hindi na nawala sa isip niya ang paalala ng lalaki. Samot-saring katanungan ng walang patid na pumapasok sa kanyang isipan, sa puntong hindi na niya magawa pang makapagpahinga. Ilang araw pa ang dumaan, dala ng matinding desperasyon at hangaring mabawi si Itom. Dito na siya naglakas loob na sundin ang nais nito. At ang naging sentro ng kanyang plano, walang iba kundi yung anak nila Tata Buno. Kapitbahay nila yon, at sa lahat ng kakilala niya, yon ang naghihirap at talaga namang kapuspalad. Dadalawa lang din ang anak nito, na pawang may mga sakit sa pag-iisip. Di lang yan, medyo kulang-kulang din ang mag-asawa, kaya napagtanto niyang mas magiging madali itong biktima kumpara sa iba nilang kakilala. Nang mapagtanto naman yun ni Teo, agad naman siyang humanap ng paraan kung papaano makukuha ang anak nito. Sinimulan niya yon sa pag-aaligid sa bahay tuwing hapon, kasabay ng pakikipagkaibigan dito. Dinadalhan din niya yon ng kung ano-ano, kagaya ng pagkain, laruan, at iba pa. Dahil sa ginawa niya, agad naman niyang nakuha ang loob ng bata na 6 na taon ang lamang niya. Habang pabalik-balik din siya sa pamamahay nito, napansin niyang madaling magtiwala ang mga magulang nito, kaya sinulit na niya ang pagkakataon. 2 linggo lang ang lumipas kung saan-saan na sila noon nakakarating. Minsan, tumatambay sila sa baryo kasama ang kanilang mga kalaro, at may mga pagkakataon namang direkta silang tumutungo sa palayan kung saan naroon ang kumpul ng palay na kakagapas pa lang. Hindi nagtagal, dito niya na sinubukang yayain ito papalapit sa bahay nung lalaki. Noong una, medyo nag-aalangan pa ang bata na sumama sa kanya sa lugar na yon. Pero dala na rin ang kanyang pamimilit, wala na rin itong nagawa kundi ang sumunod. Isang hapon, pagbalik naman niya sa bahay ng lalaki kasama ang bago niyang kaibigan, agad naman niya itong tinadyakan, sabay walang habas itong sinuntok sa ulo. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyan na itong manghina. Nang magkaroon na rin siya ng pagkakataon para gapusin ito, agad naman siyang kumuha ng lubid na nakasampay sa tabi ng bahay, sabay gapos sa binti at kamay nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masiguro na niyang hindi na ito nakakagalaw, dito niya na tinawag ang lalaki para ipagbigay alam ang kanyang pagbisita at ang dala niyang mumunting regalo kapalit ng alaga niya. Maya-maya pa, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong binuksan ang pinto, sabay lakad patungo sa kinaroroonan niya. Paglapat ng palad nito sa kanyang ulo, narinig naman niya itong magsalita ukol sa kung ano ang nararamdaman nito noong mga sandaling yon. Inaasahan ko talagang tutupad ka sa kasunduan natin. Bueno Teo, dahil naging masunurin ka, isusoli ko na si Itom sa'yo. Alagaan mo siya at sana wag mo na ulit siyang papakawalan. Hintayin na lang natin siyang makabalik. Sigurado din naman ako maya-maya lang nandito na yon. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng matinding tuwa sa puntong hindi na sumagi sa kanyang isip ang kalunos-lunos na sinapit ng batang kanyang ipinalit. Pagkaladkad naman ng lalaki sa nakataling katawan nito, kahit hinang-hinana ang bata, sinubukan pa rin itong humingi ng tulong sa kanya. Pero itong si Teo Pinuno, animoy bulag at bingi sa mga narinig niya. Hindi nagtagal, nang maisarado na nito ang pinto, matyaga naman siyang naghintay hanggang sa dumating na ang kanyang alaga. Bago ito isinoli ng lalaki, napansin niyang may kung anong ibinulong ito sa tenga ni Itom. Matapos nun, ang dating kalabaw na animoy hindi na nakakakilala sa kanya, bigla na lamang naging maamo. Paglapit naman ito, ora mismo umalis sila. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, agad naman niyang kinausap ang kanyang ama ukol dito. Subalit, nang marinig ito ng tatay niya, mahigpit siya nitong pinaalalahanan na ibalik ang kalabaw kung saang lugar man niya ito nakuha. Sa halip di na matuwa ito, napagalitan siya nito at pinag-isipan ng kung ano. Ayon sa tatay niya,
Matagal nang patay si Itong, kaya hindi posibleng maibalik pa niya ito. Dagdag pa nito na, sa tinagal-tagal na nitong nag-aalaga ng kalabaw, wala pa yung naranasang ganoong pangyayari. Alam nyo kasi, matalas ang memorya ng mga kalabaw. Mawala man sila, babalik at babalik sila sa lugar kung saan sila pamilyar. Nabanggit din ng kanyang ama na maaaring pinaglalaroan lang siya ng lalaking kanyang nakilala. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, dali-dali itong lumabas, bitbit ang isang matalas na sundang. Nang mapansin naman ito ni Teo, agad naman niya yung sinundan sa takot na baka kung ano ang gawin nito sa kalabaw. Pagdating naman nila sa kinaroroonan ni Itom, laking gulat na lamang niya nang bigla itong mapamura. Pagsigaw ng tatay niya, agad naman itong sinugod ang kalabaw para paslangin. Ang kaso lang, nung tatagain na ito ng tatay niya, bigla itong nakawala sa lubid. Pagkalas naman ng taling pumipigil dito, bigla naman itong sumugod, dahilan para masuwag nito ang kanilang padre de pamilya. Tumarak ang sungay ni Itom sa may bandang tagiliran nito, dahilan para mapasigaw yon ng napakalakas. Sa takot naman ng nilalang, imbis na sumugod pa yon sa kanya, napilitan naman itong kumaripas ng takbo papalayo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, habang tinutulungan niya ito, dito na nagsimulang magkumpulan ng kanilang mga kapitbahay. Pumunta rin doon ang mga magulang ng kanyang kaibigang inialay para makiusyoso. Sa kasagsaga ng pangyayari, natanong pa siya ni Tata Buno kung nasaan ang anak nito. Kanina pa kasi nila yung hinahanap pero hindi nila ito matagpuan. Dagdag pa nito na siya lang ang palaging kasama nito, kaya nagbabakasakali silang baka meron siyang alam. Nang marinig naman niya ang sinabi ng ama ng kaibigan niya, nagdulot naman ito sa kanya ng pansamantalang pagkatulala. Gayunpaman, hindi niya pinahintulutang masindak siya ng mga katanungan nito. Sa halip, matapang niyang sinugot yon na hindi niya nakasama buong maghapon ang anak nito dahil sa nagpaiwan yon sa baryo. Bagaman alam ni Teo na masama ang magsinungaling, sadyang wala na talaga siya noong pagpipilian. Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman siyang sumama sa tatay niya na kasalukuyang pinapasa ng mga kapitbahay nila patungo sa loob ng bahay. Nagpatawag na rin ang mga ito ng albularyo dahil sa lalim ng natamo nitong sugat. Kahit ano rin ang gawin nila, hindi nila kayang pigilan ang pagdaloy ng dugo nito na siya namang naging sentro ng kanilang pag-aalala. Ayon sa mga tumulong, na kung hindi nila ito mapipigilan, mamamatay ang tatay niya sa pagkaubos ng dugo. Labis naman itong ikinatakot ni Teo, kaya kung ano-ano na lang din ang ginawa niya para makatulong. Ang kaso lang, lahat yon walang silbi. Halos hindi na rin siya pinansin ng mga taong nakapaligid sa kanila dahil nakatuon ang lahat ng atensyon sa kanyang ama. Hindi naglaon nang matanggap na niyang wala na siyang magagawa. Dito na siya nagdesisyong lumabas ng bahay at maupo sa lilim ng mangga habang pinagmamasdan ng magandang tanawin sa lugar nila. Akala niya magiging maayos ang lahat, pero yung pangyayaring yun pinuno, naging daan para mawala din ang tatay niya. Base sa salaysay ng albularyong tumulong, may kalakip na laso ng sandatang tumama dito. Hindi rin nila matukoy kung ano ito, gawa ng hindi ito nabanggit ng kanyang ama sa kasagsaga ng pagdedeliryo nito. Dagdag pa nito na kinakailangan nilang mag-ingat sa lugar na yon dahil anuman ang nilalang na umatake rito, paniguradong hindi ito ordinaryo. Nang marinig naman niya ang lahat, dito niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamaling kanyang nagawa. Sinubukan niyang balikan yung bahay ng lalaki para itama ang lahat, pero wala na siya raong nadatnan. Basta ang naabutan niya sa lugar ay yung kapiraso ng damit ng kanyang kaibigan. Imbis naman na dalhin ito sa mga magulang ng biktima, nagpasya siyang ilibing na lamang ito sa lugar. Lahat ng ginawa niya noon pinuno, kasama niyang inilibing ng damit na yon. Akala niya, madali lang itong makakalimutan. Pero habang tumatagal,
Walang sawa siyang ginagambala ng batang kanyang pinapatay. Dahil dito, makailang beses na niyang sinubukang magbigti para sana tapusin na ang lahat. Yun nga lang, hindi ito matuloy-tuloy dahil sa mga taong nakakatuklas ng lugar kung saan niya binabalak na wakasan ang kanyang buhay. Magmula noon, naisip niyang may plano sa kanya ang Diyos kung bakit siya nito binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Malugod naman itong tinanggap ni Teo at sa abot ng kanyang makakaya, walang sawa niyang pinagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Ngayong matanda na siya, dama pa rin niya ang sobrang bigat na krus. Napasan-pasan niya sa likod, buhat ng ginawa niyang pag-alay sa buhay ng kaibigan niya. Maibalik lamang si Itom, ang puting kalabaw na mahal ni